tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ayun na si Abel. Maya-maya niyan tatawagan niya ako. Sasabihin nasa bahay na siya. Mabuti na lamang at mayroon akong isang kaibigan na tulad ni Abel. Maaasahan. At higit sa lahat, nalilibre ako sa pamasahe. Ha? May bulaklak sa may bintana. At fresh flowers pa yata. Matignan nga. Fresh flowers nga. At iniwan dito sa may bintana. May nakaiwan lamang ba nito? Oh, may kapirasong papel pala na nakaipit. Teka nga, titingnan ko kung para kanino. Dear Rita Agoncillo. Ah, ha? Para sa akin ang fresh flowers na to. Kanino pa nga ba? Nakapangalan sa akin eh. At nandito sa may bintana ng bahay. O di para sa akin. Pero ang tanong, kanino galing? Kanino? Nagriring ang cellphone ko. Malamang si Abel na to. At sasabihin na nasa bahay na siya. Teka, iba naman numero ito. Sino kaya to? Hindi naka-register sa phone ko ang numero niya. Teka. Baka ang kasama ko sa tindahan. Masagot nga. Hello? Hi. Sino ka? Sino to? Nakita mo na ba yung binigay kong fresh flower para sa'yo? Ikaw ang nagbigay ng mga flowers? Ikaw nga'y magtapat sa akin. Nanliligaw ko ba kay Rita na kapitbahay natin? Oh, sino na namang marites ninyo nasagap ang chismis na yan? Ay anak, hindi ko na kailangan pang marites na magsasabi sa akin. Dahil ako mismo ang nakakasaksi na inihahatid at sinusundo mo si Rita. Inay, kung manliligaw ako, sisiguruhin ko muna na mayroon na kayong magandang bahay. Pero anak, aanin ko naman ang magandang bahay eh. Matanda na ako. Sapat na sa akin ang bahay na ito. Isa pa, kahit naman may maipapagawa kang bahay para sa akin eh, hindi naman ako aalis sa bahay na ito eh. Ano? Bakit naman ho? Kasi naririto ang lahat ng alaala ng iyong ama. Kaya't ang maipapayo ko sa'yo, anak, yung sinasabi mo na magandang bahay na ipapagawa mo, ay ipagawa mo na lamang yan para sa magiging pamilya mo. Teka, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko eh. Ha? Ano ho bang tanong nyo, inay? Yung tanong ko sa'yo, kung nanliligaw ka ba kay Rita? Wala pa ho sa isip ko yung ligaw na yan. Dahil nga gusto ko pa kayong bigyan ng bahay. Ay, dako. Ewan ko. Sinabi ko na nga sa'yo, huwag mo na akong alalahanin. Dahil matanda na ako. Basta inay, magpapagawa muna ako ng bahay para sa inyo bago ako mag-asawa. Tapatin mo nga ako. Ikaw ang nag-iwan ng bulaklak dito sa bahay? Oo. Para sa pinakamaganda kong kliyente. Ha? Alam mo bang nabihag ko ng kagandahan mo?
Sino to? Ako si Sander. Ikinalulungkot ko pero wala akong kilalang Sander. Well, ngayon meron na. Dahil nagpakilala na ako sa'yo. Hindi ako nakikipagkilala sa cellphone lamang. At siya nga pala, kanino mo pala nakuha ang cellphone number ko? Naroon sa signpost ng business mo, di ba? Kung ganon, kilala mo ako. Pero sino ka? Magpakilala ka. Kung hindi, papatayin ko tong cellphone ko. Oo, sige na, sige na. Nakikita naman kita araw-araw Sapat na yun para sa akin. Sige na, bye. Hello! Hello! Binaba na niya ang cellphone niya. Makikita ng lalaking yun. Alam ko, magpapakita rin sa akin ng lalaking yun. Dahil hindi yun bibili ng bulaklak kung hindi siya interesado sa akin. Tagal nyo naman. Maaga na nga tayong malis ng bahay. Naabot pa tayo ng alas 6:30 ng umaga. Malilit ako dito Paano naman kasi? Ang mamahal ng bilihin. Kahit inikot nyo na naman ang buong palengke. Makatawad lang. Ano pa nga ba? Tignan mo nga itong nabili ko. 1,000 ito Pero ito lang ang nabili ko. Aga na nga ho yung pinamili ninyo. At sumakay na kayo. Ang mamahal talaga ng mga bilihin ngayon. Wala nang kwenta ang 1,000. Nasaan na kayang lalaking yun? Umalis kaya? Wala sa tapat ng bahay nila yung tricycle nila May pinuntahan kaya ang mokong na yun? Hindi naman tinag sa akin. Kung susunduin ako, hindi. Di man lang sinabi sa akin para alam ko na sana ang sasakay pa sa ibang tricycle. Lalo na't araw ng paninda ngayon. Maraming tao ngayon sa palengke. Pero nakasarap ang tindahan ko. Sayang naman ang matitinda ko ngayon. Hindi naman lang nagsabi kung maihahatid ako o hindi para alam kong gagawin ko. Rita! Ha? Halika na. Sumakay ka na. At sandali, ikaw yung customer ko na hindi kinuhang sukli, no? Oo. Alam ko kasing mahinang bintahan ngayon kasi tagulan na. Halika na! Nay, akin na yung mga pinamili ninyo at bumaba na kayo. Okay na ho. At umakyat na ho kayo sa bahay. At ako na ang bahalang magkaagyan itong mga pinamili ninyo. At nang makaalis na ako. Hindi ka na ba kakain? Ikaw pang bumili ng lutong ulam para makapag-almusal ka Hindi na ho, inay. Sige na ho. Yung paan ninyo at kukunin ko na itong pinamili ninyo. Bakit ba para kang nagmamadali, Mamaya pa naman ang pasok mo, Teka nga't bababa na ako. Naghihintay na ho kasi sa akin si Rita. Baka nagagalit na yun dahil hanggang ngayon wala pa ako. Nako. Sinasabi ko na nga ba nililigawan mo si Rita, no? Anak, pagbutihin mo ang panliligaw mo sa kanya, At nang makapag-asawa ka na, at nang makita ko pa ang magiging mga apo ko.
Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Bakit ngayon ka lang dumating? Hintay ako ng hintay sa'yo kaninang umaga. Pasensya ka na. Nagpasama pa kasi ang inay na namalengke. Ganun ba? Siya nga pala. Bukas ng umaga, wag mo na akong sunduin, ha? Ha? Bakit naman? Nagtatampo ka ba dahil hindi ako dumating kanina? Parang ganun na nga. Pasensya ka na talaga, ha? Magtatampo kasi sa akin ng inay kung hindi ko pagbibigyan, eh. Umalis na nga kami ng bahay ng alas 4 ng madaling araw para mahagul ko pa ang oras ng pagpunta mo sa tindahan mo. Pero naglipot-lipot pa pala ang inay, kaya hayun. Sumikat na ang araw ng makapamili. Pero pinuntahan pa rin kita sa bahay nyo. Pero wala ka na. Uy, ang haba namang paliwanag yun. Ikaw kasi, sinabi mong nagtatampo ka. Kanina yon, inis ako sa'yo. Pero, okay na ako ngayon. Heto nga, naka-smile na ako. Bakit ayaw mo nang magbatid sa akin? Kasi nga, may susundo na sa akin. At chideng pa ang sasakyan. Hindi, tricycle. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Oh, anak, yung baon mo ha. Nilagay ko na sa lunchbox mo. Oh, huwag mong kalimutan. Oo, inay. Ilagay nyo na lang ho dyan at ako nang bahala. Ano bang tinitignan mo dyan, anak, sa bintana? Kanina ka pa dyan eh. May sasakyang nakaparada sa harapan ng bahay ni Narita. Yun na nga siguro yung sinasabi niyang lalaki na susundo sa kanya. Ha? Manliligaw ni Rita kamo, anak. Oo. Ay, naku, anak. Hindi mo naman mapagbabawalan si Rita na tumanggap ng manliligaw eh. Kasi wala pa naman yata kayong relasyon. Wala pa nga ho, inay. Ikaw naman kasi, ang bagal-bagal mo. Ayan tuloy, naunahan ka na. Ganun pa man, anak. Huwag kang patatalo. Ang totoo niyan mas lamang ka sa lalaking yan. Kasi malapit ka kay Rita. Samantalang siya malayo ang kanyang tirahan. Oh, Ayaw mo pa kasi siyang ligawan hindi ka na kailangan magpagawa ng bahay. Kalimutan mo na yung sinabi mo sa akin at sinasabi mong pangako mo. Di ko naman hinihiling na bigyan mo ako ng magandang bahay. Ang importante ay ikaw at ang magiging pamilya mo. Ganito. Ito ang gawin mo ha. Bukas, maaga kang gumising at magbihis ka ng pamporma mo at saka mo siya sunduin. yun na nga ho ang ginagawa ko Araw-araw ko siyang sinusundo. Pero, mas gusto pa yata. Paano naman kasi? Naka-uniforme ka kung sumusundo sa kanya. Hindi pampurma. Kailangan yung nakaporma ka, anak. Papasok nga ho ako sa trabaho. Paano ako magbibihis ng pamporma? Saka mo isuot yung uniforme mo sa bangko kung naroon ka na. Batang ito, oo. Tinuturuan na nga kita ayaw pa. Hayan tuloy, naunahan ka na ng iba. ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang.
humintong tricycle sa tapat ng bahay. Hindi kaya si Abel yan? Ang mokong na to. Sinabi ko na sa kanyang wag na akong sunduin. Teka, sasabihin ko nga ulit. Kawawa naman kung maghihintay ng wala. Oh, nakabihis ka na pala eh. Halika na. Abel, may susundo sa akin ngayong umaga eh. Sino? Si Sander nga. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Sander? Sinong Sander yan? Kilala ko ba siya? Alam mo ang patakaran ko. Hindi. Kailan ko nga lang siya nakilala eh. Yung sinabi ko sa'yo ron na nagbayad sa akin ng 3,000 pesos pero hindi na kinuha ang sukli, yun. Yung sinasabi mong weirdo? Oo, werdo na kung werdo. Pero pinayagan ko siyang sunduin ako palagi. Paano naman ako? Ako nga itong naunang naghahatid sundo sa'yo eh. Ha? Ang ibig mong sabihin, bakit ka pa magpapahatid sundo sa kanya naririto naman ako. Friend, iba ka, iba siya. Ikaw kaibigan ko. Si Sander, maliligaw ko. O di, ituring mo na rin akong maliligaw mo. Ha? Seryoso ko, Rita. Gusto ko rin aakit ng ligaw sa'yo. Kaya, payagan mo. Anong aakyat ka ng ligaw sa akin, ha? Ha? At bakit? Kasi mahal kita. Naku, si Sander nandiyan pala. Sige, balikan mo na lang yung tricycle mo at huminto ka na sa bangkong pinagtatrabaho mo. Sige na, sige na. At talaga palang siseryosuhin mo na ang sinabi mo sa akin na manliligaw ka. Rita, mahal kita. Pero magkaibigan lang tayo, hindi ba? Ikaw lang nagtuturing sa akin na kaibigan eh. Dahil mulat sa pool, hindi lamang kaibigan ang turing ko sa'yo. Abel, kinarulungkot ko. Pero kaibigan lang talagang pagtingin ko sa'yo. Nakahanda akong maghintay. Masasayang lamang ang panahon mo sa akin eh. Rita, Alam mo, masaya ako kapag kasama ka. At pakiramdam ko, safe ako kung kasama ka. Pero hanggang doon lamang yun, Abel. Dahil wala akong damdamin para sa iyo eh. matututunan mo rin akong mahalin. Bigyan mo lamang ako ng pagkakataong maipadama sa'yo yun. Naantok na ako, Abel. Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Antok na ako. Sige. Oh, nagustuhan mo bang restaurant na to? Masarap daw ang luto nila dito eh. Uy, mamahaling restaurant to ah. Ay. Mamahaling restaurant para sa mamahaling babae na handa kong pakasalan. Ano mang oras. Sander? Seryoso ako sa'yo, Rita. Sa katunayan, ulang kita ko pa lang sa'yo na minsan sumama ako sa delivery goods namin sa shop mo. Nabighanin mo lang ang puso ko at mula lunes, araw-araw akong nasa harapan ng tindahan mo. At hindi magsasawang panuurin kang kumakausap sa mga customers mo. Ha? Pinapanood mo ako? Oo, Rita. Hindi mo magsisisihan ng pagtagnan mo sa pag-ibig ko dahil hindi kita kailanman sasaktan. Sander? Nag-iisa ka lang.
tayo'y dinaan. Tatanggapin kaya ni Rita ang pag-ibig ni Sander? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdan, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaya